Hello po, good morning sa inyong lahat dyan. Maling dito po sa Pilipinas o doon sa ibang bansa po. Good morning. Ngayon po, sisikapin ko po na magsalita ng ating language para ito po ay para sa atin lahat dito sa Pilipinas. Alam ko po na maraming nagtatanong sa akin kung members pa rin ba ako ng PBMA. Dahil nung naglalakad po kami, namasyal po kami ng MacArthur, papuntang Danau MacArthur, may nagtanong po sa akin doon kung members pa rin po ba ako ng PBMA. At yun po ay isa rin po natulungan ko dati sa panahon po nung ako ay nagmi-mission pa dito po sa Pilipinas. Nung pinagkaluban pa ako ng Panginoon, ng ating Ama na manggamot po dati. Yun po talaga ang dati ko pong ginagawa bilang misyonarya po. So, ang masasabi ko po, yes. Sa kapatunayan po yon, heto po, suot-suot ko pa rin po ang singsing po na bigay po ng ating ministro. So, kung sa paniniwala po, ang ano nyo, baka nagtatanong po kayo kung bakit ako naging Christian. Well, ang asawa ko po ay Christian. At isa po siyang napaka-devoted po na bilang po alagad ng Panginoon. At nakita ko po sa kanya at sa iba pa pong hindi po sa kanya lang, kung hindi sa iba pa pong mga Kristiyanos po na sumusunod po sa Biblia, sumusunod po sa ating sa batas po ng ating Panginoon. Nakikita ko sa kanila na sila po talaga ang tunay po na mga alagad ng Panginoon. Paano ko nasabi ng ganun? Ang tunay na Christian po, walang bisyo. Hindi umiinom, hindi naninigarilyo, hindi nambababae, hindi nanunugal, hindi po nagnanakaw. Lahat po yan ng mga vices po na hindi po maganda. Yun po ang nakikita ko po sa mga Kristiyanos po, sa mga Christian fellowship na mga tao. At takot po sila makipagchismis. Dahil unang-una po, ako po mismo nabasa ko po yun, na ang bilang chismosa, akala natin, entertaining lang po yun sa atin. No. Sa ang po, isa po, number 1 po yun na malaking kasalanan po sa Panginoon. Malaking pananagutan natin. Dahil bakit? Ang tao pong chismosa, either nakapasakit ka po ng tao sa kapwa mo, or nagpakamatay po yung taong yun na chinismis mo na hindi po totoo. So, sino po ang dahilan noon na siya po nagpakamatay o nasaktan? Saan po nagsimula? Di ba sa'yo? So, yun po ang pinagbabawal po ng Christian po. Ganon din po sa PBMA. Ang PBMA, walang pagkakaiba po sa Christian po na na batas. Dahil ang PBMA, wala pong iba pong inimpose ng aming ministro na si Ruben Edera Ecleus Sr. magpahanggang kay Master Ruben Edera Ecleus Sr. Jr. Wala po silang inimpose dito sa PBMA kung hindi sundin po natin ang batas po ni Jesus Christ. Nagpakamatay po, hindi po namatay po si Jesus, ibinigay niya po ang buhay niya sa mga tao po na mga makasalanan. Masasabi mo bang hindi ka makasalanan? Ni isa po sa atin dito po sa mundo, wala pong masasabi na walang kasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya pumunta rito si Jesus at yun po inimpose ng ating ministro. Simula po ako nang maliit pa ako. 1972 hanggang po 1985 kung kayo po ay mga lumad na po ng mga members. Simula po 1972 dahil nandoon po ako ng San Jose, magpahanggang 85. Si Divine Master Ruben Edera Ecleus Sr. po ang nagdirect po sa Holy Week, sa nung i-crucified po si Jesus. Siya po ang naging director po. Siya po ang talagang nag-direct po dyan. So, yun po ang masasabi ko po na talagang
ipinaliwanag ng ating ministro kung paano nagsakripisyo si Jesus Christ, ibinigay po ang buhay niya sa ating pong mga tao na makasalanan. Para po, mayroon po siyang mailigtas, mayroon po siyang ihaharap sa kanyang Ama. So, siya lang po ang daan po natin patungo sa ating Amang makapangyarihan sa langit. So, yun po. Wala po akong ibang pangarap sa buhay ko. Itong buhay kong hiniram, kung ito may kukunin ng Panginoon, gusto ko pong bumalik sa Kanya. Siya pong nag-create sa akin, gusto ko pong bumalik sa Kanya. Kaluluwa ko po. Yung pong pinaghahandaan ko. Kung sino man ako ngayon, kung ano man po ako ngayon, gusto ko pong ito'y naayon po sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun lang po ang masasabi ko. Hindi po ako nanlamig man lang sa ating samahan, bagkus lalo po akong naging matibay sa ating samahang PBMA. Nang dahil po dito sa samahang PBMA, ako'y lalo pong naging devoted po sa Panginoon na sumunod sa Kanya. Lalong-lalo na ngayon na nalalaman ko na po ang mga salita po ng ating ministro walang pagkaiba sa nakasaad po sa banal na kasulatan sa Biblia. Yun lang pong masasabi ko. Sana po mayroon po kayong matutunan o mayroon po kayong malaman po kung sino po talaga ako. Ako po si Estrella Cain Schramm ngayon na isa pong misyonarya ng PBMA. So, at the same time, I'm a Christian. So, I'm willing to help people na dalhin ko po sila sa patungo po sa ating Panginoon na maniwala po sila kung sino po sa kanila ang nag-create. Kasi minsan po, kadalasan, lalong-lalo na po sa kabataan ngayon, wala na po silang time na tawag nito na pag yung magbasa o magbasa sa Biblia or whatever na kung po yung paniniwala po ganun. Kung wala pong sa kanila, walang magpaliwanag po sa kanila, paano po nila matutuhan, paano po nila malalaman kung ano talaga itong mundo na to, ano po talaga ang purpose ng buhay nila dito sa mundo, kung wala po tayong magpapaliwanag sa kanila. Kaya, ang masasabi ko lang po na sana tayong lahat ay maniwala po tayo na mayroon pong nagsakripisyo, mayroon pong ang buhay po ni Kristo ibinigay po sa atin para po tayo matubos sa ating mga kasalanan at makarating at madala po tayo sa kanyang kaharian ng kanyang Ama. Wala pong ibang daan patungo po sa kaharian ng Diyos kung hindi si Jesus Christ lang po. So, ang ating ministro ng PBMA, isa po siya ng daan din po na makilala po natin si Jesus Christ. Yun lang po. So, nasa atin po, kung ang ano man ang paniniwala nyo sa ating ministro, dito na lang po yun. Dito sa puso natin. Kaya, yun lang pong masasabi ko. I love you both. Lalong-lalo na po sa mga taong nakakakilala po sa akin, sa mga tao pong nakakilala sa akin na nag-mission nung nanggagamot pa ako noon, ginamit po ako ng Panginoon para matulungan yung mga tao pong mahihirap, lalong-lalo na po doon sa mga kabundukan. 5 taon din po akong nagsakripisyo hindi pa po sapat kung tutuusin, pero 5 taon pa akong nag-mission po dati na may paliwanag po kung ano talaga ang layunin ng PBMA. Wala pong iba pong layunin ng PBMA kung hindi ituwid po tayo. Bawal po sa atin manigarilyo, maglasing, magsugal, mambabae, magnanakaw, lahat po na vices po.
Itinuro po yun ng ating ministro. Sabi nila ng ganon, bakit si Jesus Christ noon ay nag-create po siya ng wine? Ang tubig ginawa niyang wine. Well, that's Him. That's Jesus, you know. He can do anything. He can be anything, you know. Pwede po siya maging babae, pwede siya maging lalaki. Lahat po yun, magagawa niya po yun. Dahil anak nga siya ng ating Ama, ng ating Panginoon, di ba? Sabi pa nga, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ay iisa lang. Yun po ang pinapaniwalaan po ng PBMA at ang Christian po. Yun po. At saka, ang PBMA, hindi po nagsisimba din po ng mga rebulto. Ipinagbabawal din po sa atin yung magsamba tayo ng mga rebulto. Dahil wala tayong ibang sasambahin kung hindi ang ating Panginoong Ama sa langit at Jesus Christ, kasi siya po ang daan patungo po sa kaharian po ng kanyang Ama. Wala po tayong ibang sisimbahin. Dahil ang God, ang ating Ama, ay masyado pong siloso. Napakasiloso po. Kaya ilang beses na ba pinanis niya ang mundo? Kung na-analyze niyo po kung ano pong nangyayari po ngayon sa paligid natin, imaginin niyo na lang po sa ngayon. Diba dati, nung maliit pa ako, hindi tayo gumagamit masyado ng mga abono. Wala po yun. Wala pa po yun. Yung lulo ko noon, hindi yung naglalagay ng abono. At kung magtanim po yun, nakikita ko talaga, pag nagtanim niya yun, dadalawin niya yung pag-uras ng anihan. Diyan sa danaw po. Pag-uras ng anihan, yun ang pagdalaw niya. Pag malapit ng mahinog kasi marami ng mga ibon na kumakain po sa pananim niya na palay. Naabutan ko talaga yan. Pero bakit ngayon? Hindi na po tayo pwede magtanim na walang abono, walang mga fertilizer, walang mga gamot po na pang-spray. Kaya bakit ang buhay natin ay maiksi na lang? Dahil po sa kinakain po natin. Ito ba ay hindi ba natin maikumpara kahapon at ngayon? Malaki pong pagkaiba. Dati umaabot pang tao ng more than hundreds. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Mga bata pa po, marami na pong sakit. Nandyan na yung stroke, nandyan po yung diabetes. Dati, hindi ko po naririnig ang diabetes dati. Nung bata pa po ako, hindi ko po naririnig ang diabetes. Kasi ang diabetes dati, mga pangmayayaman lang po yun, sakit na yun. Pero ngayon, halos lahat na may diabetes. Nagiging well-known na po ang diabetes po ng Pilipinas. Cancer? Kalat na po. Di ba parusa na po yun ng Panginoon dahil hindi po tayo nag-uubi sa Kanya. Ilan na lang po ang naniniwala sa Kanya. Kung mayroon man po naniniwala na kay Jesus. Hanggang pangalan lang po, hindi nila ginagawa yung tawag nito, yung gusto niyang mangyari, yung batas na umubi po tayo sa Kanya. Hindi na po yun nangyayari. Kaya itong mga nangyari po sa atin ngayon, parusa po sa atin yung kung hindi po niyo namamalayan. Para sa akin po. Kasi, ikumpara nyo po yung dati at saka ngayon, malaki po ang pagkaiba. Hindi po tayo pwedeng, ang pagkain po ng baboy dati, wala po yung mga chemicals na yun, wala yung mga feeds na yun. Pero ngayon, kumakain po sila ng feeds. Hindi po natin alam kung ano pong ilinagalagay dyan, bakit ang bilis nilang lumaki. Ganon din ang manok. Dati yung manok, umano lang yun, yung tumatakbo lang yun sa bakuran, hindi po ba? Wala po tayong mga white leghorn ng whatever it is, yung ngayon yung 45 days, wala po yung dati eh. You know? Kumakain po tayo ng organic, lahat po ay organic. Ngayon, lahat po ay chemicals ang kinakain po natin. Sa ayaw natin sa gusto, kumakain po tayo ng mga chemicals po. Kaya lumiliit at umiiksi pang buhay natin. Kaya kung gusto nyo po na humaba pa po ang buhay nyo at gusto nyo po ma-secure po ang ating kaluluwa, mag-ubi po tayo sa Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon dahil yun po ang gusto niya sa atin. Wala po siya ibang gusto sa atin kung hindi bumalik po ang ating pananampalataya sa Kanya, ang ating pag-ubi po sa Kanya. Yun lang po. Yun lang po masasabi ko. Sa susunod naman, baka magsawa po kayo sa akin
At time po ng pagluluto, magluluto na po ako ng aming umagahan kasi nandito yung nandito yung pamangkin ko rin. So hanggang dito na lang. Sa susunod naman po, sana wag po kayo magsawa sa akin. Itong ginagawa ko pang pag-video, hindi po to para sa akin, kung hindi puro para po sa inyong lahat, sa atin lahat. Lalong-lalo na po ang pamilya ko. Hanggang dito na lang. Magandang umaga ulit po sa inyo. Bye!